Masayang bati ni Naomi sa harap ng kanyang kamera. Malawak siyang napapangiti sa mga comments at likes na kanyang nakikita sa kanyang live. As you can see, nasa beach ako kasama mga friends ko. By the way, punta kayo sa meet and greet namin ha kasama ibang influencer. Marami kayo makikita doong sikat na influencer, hindi lang ako. Masayang sambit ni Naomi. Naomi, kakain na daw tayo. Sigaw ni Mark, isa sa mga kaibigan niya na kasama niya sa beach. Okay, hanggang dito na lang muna. Next time ulit, see you soon. Mwah! Matapos magbigay ng flying kiss si Naomi sa kanyang mga supporters, agad siya nag-end ng live at tumakbo papunta sa kanyang mga kaibigan na nasa cottage. Pagdating niya sa cottage, kumakain na ang iba niyang kaibigan kaya nagsimula na rin siyang kumain. Hindi pa man nangangalahati sa pagkain si Naomi, tumunog na ang kanyang cellphone, hudyat na may tumatawag sa kanya. At nang tignan niya yon, agad niyang sinagot nang makita ang pangalan ng kanyang ina. Ma? Kunot noong sambit niya pagkasagot ng tawag. Nak? Panimula ng kanyang ina. Mas lalong napakunot ang noo ni Naomi dahil sa tono ng boses ng kanyang ina. Ma, anong problema? Nag-aalala niyang tanong. Nak, ano kasi? Ma, diretsuhin mo na ako, anong problema? Yung lupa kasi natin. Oh, anong problema sa lupa? Kinakabahan na siya. Tumatakbo na sa kanyang isipan ng mga pwedeng sabihin ng kanyang ina. May gusto kasing kumuha ng lupa natin. Hindi naman ako papayag, pero kasi may mga dokumento sila na nagpapatunay na hindi pa tapos ng papa mo bayaran ng lupa. Ayoko namang ibigay ang pinaghirapan namin ng papa mo. Mahabang sambit ng kanyang ina. Hindi naman nakapagsalita si Naomi. Sandali siya nag-iisip ng pwedeng niyang gawin. Hindi niya rin pwedeng pabayaan ang kanilang lupa dahil marami silang tinim noon na pinagkakakitaan ng kanyang ina at kapatid. Sige ma, uwi po ako dyan sa 1 linggo. Sagot ni Naomi sa kanyang ina. Talaga anak? Halata sa boses ng kanyang ina ang pagkasabik. Oo ma, at saka matagal na rin ako hindi nakaka-uwi dyan eh. Aasikasuhin ko po yung lupa natin. Sinikap ni Naomi na mapangiti kahit ang totoo, kinakabahan talaga siya. Matapos sila mag-usap ng kanyang ina, agad din siyang bumalik sa kanyang mga kaibigan. Naomi, hindi ka ba pupunta sa event na magaganap sa 1 linggo? Balita ko maraming influencers na sikat ang gustong makita ka sa personal. Nakangiting sambit ng kaibigan niya na si Alexa. Di ko pa alam eh. Gusto kong pumunta ang kaso may emergency sa bahay. Hindi ko na naman pwedeng pabayaan yung pamilya ko. Sagot niya at nagsimula nang kumain. Sayang naman kung ganon. Opportunity din yon para mas lalo kang makilala ng publiko. Sambit muli ni Alexa. Napangiti na lang ng tipid si Naomi sa sinabi ng kanyang kaibigan. Wala na rin naman siya magagawa dahil kailangan niyang tulungan ng kanyang ina sa kanilang lupa. Papayagan ka ba ng manager mo? Alam mo naman si madam. Kala mo palagi may regla. Natatawang tanong ng katabi niya na si Mark. Oo nga pala. Pero hayaan na. Kala mo naman kung sino siyang maganda. Mukha naman siyang kabayo. Sambit naman ni Naomi. Ewan ko ba sa bakla mong manager? Bakit ba hindi mo yan iwanan? Kaya nga aalis na ako eh. Isa na ring paraan yung pag-uwi ko sa amin na mapalayo sa kanya. Kapag di siya pumayag, edi magre-resign ako. Bibigyan ko siya ng resignation paper kahit pa may kontrata ako sa kanya. Sagot naman ni Naomi. Ilang years ka pa ba magtitiis sa kanya? Tanong ni Alexa. 1 taon at kalahati. Kapag di niya ako pinayagan, expose ko yan sa public, no? Dapat lang, no? Lahat ng influencer na nanggaling sa kanya nagrereklamo. Sobrang higpit at istrikto. Siya lang din na nakikinabang sa lahat. Sagot naman ni Alexa. Susubukan ko magpaalam sa kanya pagbalik natin sa Manila. Mag-enjoy na lang muna tayo dito ngayon. Sagot ni Naomi at nagpatuloy na sa pagkain. Sabay-sabay na lamang silang tumawa habang kumakain. Kung ano-ano ang kanilang pinagkukwentuhan ng mga bagay tungkol sa kanilang mga trabaho. Hindi naman maiwasang malungkot ni Naomi. Dahil alam niya sa kanyang sarili na malaki ang tulong na magaganap na event sa kanyang pagiging influencer.
Kahit na sikat na kasi siya, hindi siya pwedeng maging kampante. Kailangan niya pa rin makihalubilo sa ibang influencers. Nang makauwi si Naomi at ang kanyang mga kaibigan sa Maynila, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang kinausap ang kanyang manager tungkol sa kanyang pag-uwi sa kanilang probinsya. Naomi, bakit naman tinapat mo pa sa malaking event na yan? Alam mo naman kung gaano ka-importante sa atin, di ba? Yung ibang influencer. Malaki magiging hatak nila sa'yo kapag nakita ka ng mga supporters mo na may kasama kang ibang sikat na influencers din. Inis na sambit ng manager niya. Mi, sana maintindihan mo rin ako. Kailangan ako ng pamilya ko sa amin. Hindi ko naman gustong hindi makapunta sa event na yun eh. Importante din yun sa akin, pero mas importante ang pamilya ko. Sana maintindihan mo yun. Alam ko may pamilya ka rin kagaya ko. Kahit na! Hindi ka pwedeng umalis. Patapusin mo muna yung event na magaganap. Hindi mo pwedeng pabayaan ang karir mo. No. Sa ayaw at sa gusto nyo, aalis ako. Matapang na sagot ni Naomi. Bahagya namang natawa ang manager ni Naomi at diretsong tumingin sa kanya. Sige, umalis ka. Tignan natin kung hanggang saan naabot niyang katapangan mo. Hindi ko naman ginagawa to para sa akin eh. Ginagawa ko to para sa iyo, para sa karir mo. Inis na sagot ng kanyang manager. Napahinga ng malalim si Naomi para pigilan ang kanyang sarili. Nagtitimpi na lamang siya dahil kahit papaano may respeto pa rin siya sa kanyang manager. Mi, hindi para sa akin ang ginagawa mo kundi para sa iyo. Matapang niyang sagot. Nag-ibang itsura ng manager niya at galit na tumingin sa kanya. Ano sinabi mo? Hindi ka makakarating kung saan ka ngayon kundi dahil sa akin, Naomi. Wala ka sa kinatatayuan mo ngayon kung hindi dahil sa akin. Ako ang nag-angat sa iyo sa social media. Dahil sa akin, kaya ka nagkakaroon ng maraming followers. Galit na sagot ng manager ni Naomi. Alam ko, at nagpapasalamat ako sa iyo para doon. Pero sa lahat ng iyon, sobrang pagpapahirap ang ginagawa mo sa akin. Hindi lang sa akin, maging sa mga kasamahan ko na ikaw din ang manager. Sagot ni Naomi. Sinusumbatan mo ako sa ginagawa ko sa inyo? Di sana una palang umalis ka na. Sana hindi mo na pinatagal na makisama sa akin, wala kang utang na loob. Galit na sigaw ng manager niya. Sana nga, sana una palang hindi na ako pumayag maging alaga mo. Kung alam ko lang na ganito ang ugali mo, hindi na sana ako pumirma ng kontrata. Kahit na pagod na kami, kung ano-ano pa ring projects ang tinatanggap mo para sa amin. Di ka na naawa. Kahit may sakit, kailangan magtrabaho pa rin. Kahit hirap na kami. Hindi na napigilan ni Naomi ang kanyang sama ng loob. Dahil totoo ang kanyang sinasabi. Kahit kasi ang mga ito, gusto na ring umalis sa kanilang manager. Pero hindi nila magawa dahil may mga kontrata pa rin sila sa manager nila. Dahil wala na rin naman magawa si Naomi, dahil hindi siya pinayagan ng kanyang manager, buo na ang kanyang loob na umuwi na lang sa kanilang probinsya. Hindi na nag-aksaya ng oras si Naomi. Walang pasabing nag-impake ng mga gamit. Hindi na siya manghihinayang kung ano man ang mangyari pagkaalis niya. Ma, sunduin niyo po ako sa airport. Uwi po ako ngayong araw. Sambit ni Naomi habang inaayos niya ang pagkakatayo ng cellphone para makita niyang maayos ang kanyang ina na kanyang ka-video call. Ha? Akala ko ba hindi ka pinayagan ng manager mo? Kunot noong tanong ng kanyang ina. Hindi nga po, pero wala na akong pakaalam. Ang mahalaga ngayon, makauwi ako. Mabawi natin yung lupang kinukuha nila sa atin. Seryoso ang sagot ni Naomi habang nakatingin sa kanyang golden play button galing sa isang social media. O sige, sasabihin ko na si Angelo na yung magsundo sa'yo. Hindi ko pwedeng iwan ang alaga natin eh. Si Angelo nang bahala. At si Kiyo. Sinong Kiyo? Ngayon ko lang ata narinig yung pangalan niya. May bago ba tayong trabahador sa farm? Kunot noon niyang tanong. Si Kiyo, tumutulong siya sa pagsasaayos dito sa farm. May mga kailangan kasing ayusin eh. Hindi naman kaya ni Angelo na siya lang mag-isa. Mabuti nga tumutulong yung si Kiyo kahit walang bayad.
Mas lalong napakunot ang noon ni Naomi dahil sa sinabi ng kanyang ina. Sira? Anong mga sira sa farm? Kunot noon niyang tanong muli. Oo, may sira. Mga marurupok na kasi yung kahoy ng kulungan ng manok. Hindi kayang ayusin ni Angelo, bata pa ang kapatid mo. Sambit ng kanyang ina. Napairap naman si Naomi at bumalik sa kanyang pag-aayos ng gamit. Nakakahiya naman sa tao na hindi natin binabayaran. Siya naman ang namimilit na tumulong sa atin. Wala raw kasi siyang mapupuntahan. Kukwento ko na lang sa'yo kapag nakauwi ka dito. Sa ngayon ayusin mo muna yung gamit mo. Tatawag na lang ako ulit kapag tapos ka na. Ate, huwag mong kalimutan pa sa lubong namin Singit naman ni Angelo na malawak ang ngiti na tumingin sa cellphone. Ikaw? Ang laki-laki mo na, hindi ka pa rin tumutulong kay mama dyan sa farm. Ines na sambit ni Naomi sa kanyang kapatid. Tumutulong naman ako ate. Tsaka may mga trabahador naman tayo dito diba? Kaso nga lang, yung iba pinaalis na ni mama kasi halos wala nang kita yung mga pananim natin at talagang hayop. Kaya hindi na masasahuran ng iba. Tapos ngayon naman, may gustong kumuha. Palaging tumatawag kay mama at naniningil. Hindi naman namin alam na may utang pa pala si papa sa lupa na to. Sagot naman ni Angelo. Nasabi na sa akin niya ni mama noong nakaraang araw. Ako nang bahala, ayusin ko yan pag uwi ko. Sagot ni Naomi. Paano ang trabaho mo dyan, te? Balita ako, hindi ka pinayagan ng manager mo. Ako na bahala dun. Ang mahalaga maayos ko yung problema natin sa lupa. What if dito ka nalang mag-vlog ate? Marami naman ditong pwede na i-content. Sigurado ako hindi mababawasan yung followers mo sa YouTube o kahit saang platforms. Pag-isipan ko. Dahil sigurado akong gagawa ng paraan yung manager ko para mapabagsak ako. Basta ate, kahit anong mangyari huwag mong kalimutan pa sa lubong ko Nakangiting sambit ng kanyang kapatid. Nagpaalam na sila sa isa't isa, kailangan na lamang ihanda ni Naomi ang kanyang sarili sa pwedeng maging image niya sa social media kapag umalis siya. Alam kasi niyang may hindi magandang mangyayari. Ilang oras ang nakalipas habang nag-aayos ng kanyang gamit si Naomi, bigla na lamang kumatok sa kanyang pinto ang isang tao. Nang buksan niyo ni Naomi, bumungad sa kanya ang mukha ni Alexa na umiiyak. Anong ginagawa mo dito? Ba't ka umiiyak? Kunot noong tanong ni Naomi. Alis ka na ba talaga? Hindi na ba magbabago yung isip mo? Seryosong tanong ni Alexa. Oo, di ba sabi ko na sa'yo na kailangan ko umuwi? May problema kami sa probinsya. Pero ang bilis naman. Hindi ka pa nga tapos mag-impake tapos ngayon din ang alis mo. Madali na lang to. Konti lang ang gamit na kailangan ko ilagay sa karton. Sagot niya. At pumasok muli sa loob para balikan ang kanyang iniimpaking mga gamit. Sumunod sa kanya si Alexa papasok sa loob ng kondo. Bakit? Halos wala nang natira dito sa kondo mo. Hindi ka na babalik? Nagtatakang tanong ni Alexa. Pag-iisipan ko pa. Hindi ko naman dadalhin ng mga karton. Inilagay ko lang to para in case na hindi ko na nga maisipang bumalik, madali ko makukuha yung mga gamit ko. Naomi naman, paano yung karir mo dito? Akala ko ba gusto mo pa mas lalong sumikat? Oo nga. Alam naman natin na social media at isa pa, mas kailangan ako ng pamilya ko ngayon. Kailangan ko silang unahin. Sagot niya naman. Napahinga na lang ng malalim si Alexa. Hindi niya na magawang pigilan pa ang kanyang kaibigan. Kaya tinulungan niya na lamang si Naomi na mag-impake ng mga damit nito. Matapos mag-impake si Naomi, agad din siya nagasikaso. Si Alexa na rin ang kasama niyang pumunta sa airport. Mamimiss kita. Sambit ni Alexa at mangyak-ngyak na. Babalik pa naman ako. Hindi nga lang sigurado kung kailan pero babalik ako. Nakangiting sagot naman ni Naomi at niyakap ang kanyang kaibigan. Tandaan mo nandito lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Tapos ako nang bahalang magtanggol sa'yo sa mga bashers mo o di kaya sa abusado mo manager. Hindi ko hahayaang mabash ka kung sakali mang may i-post siya sa social media. Thank you. Pero hindi naman ako papayag na siraan niya ako. Alam kong wala kaming mali at isa pa, siya yung masisira kung sakali niya manggawin yun. Sagot ni Naomi at humiwalay na sa pagkakayakap kay Alexa. Matapos nila magpaalam sa isa't isa,
Tuluyan na ngang sumakay na eroplano si Naomi. Nagsuot din siya ng wig at kung ano-ano pang pwede niyang gamitin para lang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Ayaw niya kasing pagkaguluhan siya kapag nakilala siya ng mga supporters o di kaya ng fans. Kung ano-ano ang iniisip ni Naomi habang nakasakay siya ng eroplano. Kung ano bang buhay ang naghihintay sa kanya sa probinsya at kung tama ba ang kanyang ginagawa dahil pangarap niya ang kanyang pinagpalit para sa kanyang pamilya. Nang makababa ng eroplano, agad niyang hinanap ang kanyang kapatid na si Angelo. Alam kasi niya na mahihirapan si Angelo na hanapin siya dahil hindi siya makikilala. May suot siyang face mask at kung ano-anong damit na hindi naman talaga niya style. Ate! Napalingon si Naomi sa kanyang kapatid nang sumigaw ito. Agad sumilay ang ngiti sa labi ni Naomi. Mabilis siyang tumakbo sa kinaroroonan nila ni Angelo. Habang papalapit siya sa kanyang kapatid, ay napapansin niya na ang nakangiting lalaki. Matangkad, maputi at hindi maipagkakaila ni Naomi na magandang lalaki ang katabi ng kanyang kapatid. Welcome back, Ate Naomi. Buti nakalala mo ko. Nakangisi niyang tanong. Siyempre naman ate, pwede ba namang hindi? Halos magkamukha na tayo. Tsaka pala ate si Kuya Kiyo. Yung sinasabi ni Mama na katulong natin sa farm. Sambit ni Angelo. Ngumiti naman ng malawak si Kiyo na magtama ang paningin nila ni Naomi. Maligayang pagbabalik, Miss Naomi. Kalat na kalat ang mga videos at pictures mo sa social media. Nakangiting sagot ni Kiyo. Inilahad nito ang kanyang kamay sa harapan ni Naomi. Salamat. Nice to see you by the way. Sagot naman ng dalaga at nakipagkamay kay Kiyo. Hindi rin naman yun nagtagal dahil kaagad ding inalis ni Naomi ang kamay sa pagkakahawak ng lalaki. May kung ano siyang naramdaman kay Kiyo. Parang may tinatago itong hindi maganda. May masama kasing kutob si Naomi sa lalaki at hindi niya masabi kung ano yun. Pero alam niyang masama magbintang. Kaya sa ngayon, sa isip niya na lang muna ang bagay na yon. Miss Naomi, ako na po magdadala ng maleta niyo. Nakangiting sambit ni Kiyo at kinuha ang maletang hawak-hawak niya. Hindi naman siya agad nakasagot dahil mabilis na yung kinuha sa kanya ni Kiyo. Nang makarating sila ng sasakyan, agad nang tinanggal ni Naomi ang kanyang suot na pang-disguise dahil nahihirapan na rin siya. Hindi siya komportable sa kanyang suot lalo na sa wig. Napatingin naman si Kiyo kay Naomi habang nagmamaneho. Pasulyap-sulyap sa likuran sa pamamagitan ng rearview mirror. Hindi maiwasan ni Kiyo na mamangha sa taglay na kagandahan ni Naomi nang tuluyan na nitong matanggal ang kanyang suot na kung ano-ano. Ate, may pasalubong ba kami? Angelo, tanda mo na. Para ka pa ring bata kong umasta. Ate, 19 pa lang ako, bata pa yun. Natatawang sagot ni Angelo. Maging si Kiyo na kanyang katabi natawa rin. Bata? 19 years old? Diyos ko ka, hindi ka man lang mapakinabangan sa farm. Imbes na tulungan mo si Mama kung ano-anong ginagawa mo. Inis na sagot ni Naomi. Tumutulong naman ako di ba Kuya Kiyo? Sagot ni Angelo at tumingin kay Kiyo na nahihingi ng tulong. Nagkibit balikat lang ang binata bilang sagot. Tignan mo na, ang sarap pa talagang batukan. Inis na sagot ng dalaga. Napakamot na lang si Angelo sa kanyang batok, habang si Kiyo naman natatawa pa rin sa pag-aaway ng dalawang magkapatid. Makalipas ang 30 minuto nakarating na sila sa farm, kung saan naroon ang bahay nila Naomi. Hindi naman tumaliit, hindi rin malaki. Sakto lang para masabing may kaya sila sa buhay. Agad na sumalubong sa kanila ang nanay ni Naomi na malawak ang ngiti, habang nakabantay sa kanilang pintuan. Ma, nandito na po si ate. Sambit ni Angelo habang binababa sa kotse ang gamit ni Naomi. At katulong nito si Kiyo. Masayang niyakap ni Naomi ang kanyang ina nang makababa siya ng kotse. Masayang masaya rin naman ang nanay ni Naomi dahil sa tagal na hindi nila nakita ang isa't isa sa personal. Ngayon na lamang ulit nila niyakap ang isa't isa. Agad namang ipinamigay ni Naomi ang kanyang mga pasalubong sa kanyang ina at kapatid. Maging ang ilan nilang trabahador sa farm binigyan din niya. At nang matapos siya sa kanyang pamimigay,
Sa kanya lang naalala na hindi nga pala niya nabigyan ng pasalubong si Kiyo. Dahil hindi niya naman alam kung anong gusto ng binata. Wala tuloy siyang nabili para dito. Ate, wala bang pasalubong si Kuya Kiyo? Kunot noong tanong ni Angelo. Halos lahat ng tao sa loob ng bahay nila nakatingin kay Naomi. Hindi naman alam ng dalaga kung anong kanyang sasabihin. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dahil nakalimutan niyang may isa pa nga talaga silang kasama. Nakalimutan kong may nadagdag pala. Pasensya na, hindi ko agad naalala eh. Bawi na lang ako. Nahihiyang sagot ni Naomi habang nakatingin kay Kiyo. Hindi, ayos na naman ako, di naman kailangan. Nakangiting sagot ni Kiyo. Bahagyang nakonsensya si Naomi sa sinabi ng lalaki. Naomi, sikat na sikat ka na. Mukhang bibig ka palagi ng mga tao dito kapag bumababa kami ng bayan. Alam kasi nilang dito ka sa farm nang galing. Kaya nung malaman nilang uuwi ka, excited silang makita ka. Lalo na yung mga kabaryo natin. Sambit ng isang matanda. Alam po nilang uuwi ako? Oo ate, nasabi kasi na ilang trabahador natin at nakwento ko rin sa mga tropa ko. Pero hindi naman nila alam kung kailan ka uuwi kaya walang sumalubong sa atin kanina. Nakahinga naman ang maluwag si Naomi. Hindi pa kasi siya handa na harapin ng mga tao. Lalo pat posibleng masira ang kanyang pangalan dahil sa kanyang manager. Huwag niyo po munang sabihin na nakauwi na ako. Ayaw ko muna makita ng maraming tao. Hindi pa ako handang harapin sila ngayon. Ang kailangan natin gawin yung ayusin yung problema ng farm na to. Seryosong sagot ni Naomi. Bukas na natin yan pag-usapan. Ang mabuti pa magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka. Napaayos ko na rin ang kwarto mo. Pwede ka na ulit mamalagi doon. Sagot naman ng kanyang ina. Sige ma. Sagot na lamang ni Naomi. Konti na lang kasi babagsak na ang kanyang katawan sa pagod. Kaya na makaakyat siya sa kanyang kwarto, agad siyang nakatulog. Habang si Kiyo naman at si Angelo nag-aasaran sa baba kung saan tinutulungan nila ang ina ni Naomi sa pag-aayos na ilang gamit ng dalaga. Kuya Kiyo, ganda ni ate no? Nakangising tanong ni Angelo kay Kiyo. Yah, pero mukhang maldita, sungit kanina eh. Natatawang sagot naman ni Kiyo. Hindi naman siya masungit kanina, pagod lang ata siya, mabait yan si ate. Sagot naman ni Angelo. Tumigil na kayong dalawa sa pag-aasaran. Umuwi ka na muna Kiyo, salamat nga pala sa pagsundo kay Naomi kanina sa airport. Nakangiting sambit ng ina ni Angelo at Naomi. Wala po anuman, kung may kailangan po kayo, nandun lang po ako sa kabilang bahay. Nakangiting sambit ng binata. Kuya, bukas samahan mo kami ni ate maglibot sa farm. Gusto niya daw kasing alamin kung anong aayusin dito para daw lumaki yung benta ng mga tanim at alagang hayop. Para daw hindi makuha ng may-ari ng lupa. Naawa na nga ako kay ate Naomi. Malungkot na sambit ni Angelo. Oo nga naman. Huwag kang mag-alala. Sasamahan ko kayo. Tsaka lagi lang naman ako nasa kabilang bahay. At saka bilang pasasalamat ko na rin sa inyo dahil pinatira niyo ako dito sa farm niyo. Wala nga naman kuya, pero kay mama ka dapat magpasalamat. Natatawang sagot naman ni Angelo. Kinabukasan, nagising si Naomi dahil sa tilaok ng manok. Inis siyang bumangon. Dahil hindi naman ganun ang environment niya tuwing gigising siya ng umaga. Nawala ang kanyang antok na ma-realize niyang nasa farm nga pala siya. Napahinga na lang siya ng malalim at tuluyan na bumangon sa kanyang higaan habang si Kiyo naman nagpapakain ng ilang alagang manok at pato nila Naomi. Kiyo, magkape ka na muna. Sambit ng matandang ginang at nilagay ang kape sa isang lamesa kung saan malapit kay Kiyo. Opo, tatapusin ko lang po to. Malapit na rin naman. Nakangiting sagot ng lalaki. Ilang saglit lang din niya, tinapos ang trabaho. Pagkatapos nagtungo siya sa lamesa kung saan nakalagay ang kape. Meron din doong tinapay na binigay sa kanya ng nanay ni Naomi. Nang akmang hihigop na siya ng kape, bigla na lamang lumabas ng bahay si Naomi na magulo ang buhok. Hindi maiwasan ni Kiyo na mapatitig sa babae. Dahil kahit mukha itong bagong gising,
Maayos ang itsura nito at mas lalong gumanda si Naomi sa paningin niya. Kuya Kiyo, hindi mo pa ba iinumin yung kape mo? Natatawang tanong ni Angelo. Nabalik naman sa ulirat si Kiyo dahil sa sinabi ni Angelo. Napaaray siya dahil sa hapde nang lumapat sa kanyang labi ang kapeng iinumin niya sana kanina. Ayan, napasok ko tuloy. Natatawang pangaasar ni Angelo kay Kiyo. Hindi naman nagsalita ang binata. Natawa na lang din. Pagkatapos, ibinalik niya ang paningin kay Naomi. Ngumiti naman si Naomi na magtama ang kanilang paningin ni Kiyo. Nakaramdam ng kung ano si Kiyo at Naomi sa isa't isa. Na para bang hinahalukay ang kanilang tiyan nang tumagal ang kanilang pagtitinginan. Si Naomi ang kusang umiwas ng tingin at mabilis na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ilang beses pang napailing si Naomi at inalis na sa kanyang isipan ang mga nangyari. Ang importante ngayon kay Naomi, maayos niya ang problema sa kanilang lupa. Kiyo, hintayin mo na lang si Naomi ha, nagbibihis pa yun eh. Sambit ng matandang ginang. Opo, sige po. Magalang niya ang sagot. Siya nga pala, hindi na makakasama sa inyo si Angelo, may pinuntahan siya eh. Kasama ang barkada niya. Kayo na lamang dalawa ni Naomi ang magkasama, ayos lang ba? Ayos na naman po, mas maganda nga po yun eh. Nakangiting sagot ni Kiyo kaya nagtaka ang matandang ginang. Anong sabi mo? Kunot noong tanong ng matandang ginang. Ay ibig ko po sabihin na ayos lang na dalawa kami ni Naomi yung pumunta sa bukid at maglibot. Maingay po kasi at makulit si Angelo eh. Baka hindi kami makapag-focus kapag kasama siya. Pagpapaliwanag niya kahit bahagya siyang nauutal. Akala ko may iba pa eh. O siya, maiwan na muna kita. Pupunta pa ako ng kulungan ng baboy dahil magpapakain pa ako. Paalam nito. Nang tuluyan na makaalis ang nanay ni Naomi, ay siya namang pagbaba ng dalaga galing sa kwarto. Bahagya pang nagulat si Kiyo na makita niya si Naomi. At si Naomi din nagulat na makita ang binata na nakaupo sa sala at nakatingin sa kanya. Nasaan si Angelo? Seryosong tanong ni Naomi kay Kiyo. Umalis eh. May pupuntahan daw sabi ng mama mo. So tayong dalawa lang magkasama? Kunot noong tanong ng dalaga. Oo, wala namang ibang gustong sumama. Mga abala rin sila sa farm. May kanya-kanya kasi silang trabaho. Kaya ako na lang kasama mo ngayon. Ayos lang ba? Kung di ka naman komportable sa akin, pwede namang mamaya na lang kapag dumating na si Angelo. Sagot ni Kiyo. No, sayang oras. Pasunurin na lang natin siya kapag dumating na. Ayos na ba lahat? Oo. Magsuot ka na lang ng bota para hindi ka maputikan mamaya. Sambit ni Kiyo at binaba sa harapan ni Naomi ang boots na hawak. Salamat. Bahagyang nailang si Naomi. Isinuot niya ang boots at naunang lumabas ng kanilang bahay. Nakasunod si Kiyo na may malawak ng ngiti sa labi. Saan ba tayo mauuna? Seryoso muling tanong ni Naomi nang tuluyan na sila makalabas ni Kiyo. Siguro doon na lang muna tayo sa kulungan ng mga manok. May ilang sirado na kailangan ayusin. At isa pa sa problema ng mga manok nyo, yung ilan sa kanila may sakit. Yung iba namatay na kaya konti na lang yung itlog na napoproduce. Sakit? Hindi naman ngayon season ng sakit ng mga manok ah. Kunot noong sagot ni Naomi. Di ko alam eh. Pero sabi ng ilan na naka-assign na trabahador sa mga manok nyo, may sakit daw yung mga yun. Sinubukan ko namang alamin kung ano yun pero di ko makuha eh. Di ko malaman kung anong sakit nila kaya wala akong idea kung ano nangyayari. Habang nagpapaliwanag si Kiyo tungkol sa mga manok nila Naomi, naglalakad silang pareho. May kalayuan din kasi ito sa kanilang mismong bahay kaya medyo matagal din sila nakarating doon. Hindi maiwasang magtaka ni Naomi sa mga nangyayari sa kanilang farm. Malakas kasi ang kutob ni Naomi na parang may kumagawa ng kababalaghan sa kanilang farm. Kaya nagkakandalugi na ang kanilang negosyo. Hindi naman ganito ang nangyayari dati. Pero simula nang lumabas na totoong may-ari ng kanilang farm, nagsimula na rin ang ilang problema sa kanilang negosyo. Buong akala kasi ng pamilya niya, sa kanila na ang lupa, ngunit hindi pa pala. Dahil may kulang pa ang kanilang ama sa pagbabayad nito.
At ngayon naman ginigipit na sila. Binigyan na lamang sila ng 5 buwan para magbayad, ng kulang ng kanilang ama sa pera. Ito na lang po Ma'am Naomi ang natirang manok. May ilan din po na nangitlog na. Halos naka-25 tray din po tayo ng itlog ngayong buwan. 25 lang po yung nakayanan? Gano'n na po ba karaming manok na namatay? Masyado naman po maliit yung 25 trays, sobrang lugi na po kung gano'n. Halos lampas na pong 30 manok na namatay. Lalong nagulat si Naomi sa dami ng manok na nawala. What? Gano'n na po kadami? Iisang rason lang po ba yung ikinamatay nila? Yes, Miss Naomi. Hindi po talaga namin alam ang totoong rason ng kanilang pagkamatay. Sagot naman ni Kiyo. Si Kiyo na nga lang po yung nakakatulong sa amin dito para mapadali yung trabaho namin eh. Sambit ng isang trabahador at ngumiti nang mapatingin kay Kiyo. Napataas naman ang kilay ni Naomi dahil wala siyang ibang naririnig tungkol kay Kiyo, kundi kung gaano ito kasipag, kabait at kung ano-ano pa magagandang katangian ng lalaki. Nang matapos ni Naomi kung ano ang problema sa kanilang manukan, agad naman siyang dumiretso sa kulungan ng baboy kung saan nila nakita ang nanay ni Naomi na nagpapakain doon. May ilan ding trabahador na katulong ng kanyang ina na magpakain ng mga baboy. Naomi, walang problema dito sa mga baboy, ayos naman sila. Nakangiting sambit ng kanyang ina. Ano pa ba ang ibang dapat na ayusin sa farm? Kunot noong tanong ni Naomi sa kanyang nanay. Sa taniman ng mais, palay at saging, pwede kayong pumunta doon. Nag-harvest na rin ng palay. Baka gusto niyo tumulong. Nandun na rin pala si Angelo. Sumunod siya doon kanina. Susunod din ako doon pagkatapos ko dito. Sagot naman ng kanyang ina. Matapos sila mag-usap, agad na ring umalis si Kiyo at Naomi. Dumiretso sila sa taniman ng saging, kung saan nakakita na naman sila ng problema. Ang iba kasing tanim na saging nabubulok na. Kahit hindi pa naman to hinog. Marami ring hayop ang kumakain, lalo na ang ibon. Kahit nasa puno pa lang, kaya ang iba, hindi rin napapakinabangan at nabibenta. Hindi niya na talaga alam kung ano nangyayari sa kanilang farm. Pero isa lang ang alam ni Naomi. Hindi aksidente ang lahat ng nangyayari. Pakiramdam niya sinadya yun. Nang matapos sila sa taniman ng saging, agad naman silang pumunta sa taniman ng kalamansi at kalabasa. Mukhang wala namang problema yung kalamansi natin. Malalaki din yung kalabasa. Be careful, Miss Naomi. Madalas banda dyan sa tinatapakan mo. Paalala ni Kiyo pero hindi yun agad narinig ni Naomi. Kaya nang humakbang siya, agad siyang nawalan ng balanse dahil sa pagkakadulas. Napapikit na lang siya at hinihintay na bumagsak ang katawan sa lupa. Pero hindi nagtagal, naramdaman niyang may sumalo sa kanyang 2 braso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nag-aalalang mukha ni Kiyo ang bumungad sa kanya. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Lalo pa na magtama ang kanilang paningin ni Kiyo. Kitang-kita kasi niya nang malapitan ang mukha ng lalaki na hindi nakakasawang tignan. Maging ang nararamdaman ni Kiyo, hindi niya rin maintindihan. Sobra siyang nag-aalala kay Naomi. Dahil kung hindi naging madali ang kanyang pagtakbo, hindi niya agad nasalo ang dalaga. Ilang minutong nanatili si Naomi at Kiyo sa ganong posisyon. Kusa nang umiwas ng tingin si Kiyo sa dalaga at inalalaya na lang itong tumayo. Nakaramdam naman ng pagkailang si Naomi at mabilis na tumalikod sa binata. Doon lamang nakaramdam ng ganong pakiramdam ang dalaga at di niya may paliwanag kung ano yon. Mas mabuti siguro kung pumunta tayo sa taniman ng palay. Paniguradong hinihintay na nila tayo dun. Nahihiyang sambit ni Kiyo. Nauutal namang sumagot si Naomi. Sige. Nauna nang maglakad si Naomi paalis doon. Hindi pa rin kasi naaalis sa kanya ang pagkailang niya dahil sa nangyari kanina. Nakarating sila sa taniman ng palay nang pareho silang tahimik. Hindi man lang nila magawang kausapin ang isa't isa. Kahit pa ang daming tanong sa isip ni Naomi, mas pinili niya na lamang tumahimik. Dahil pakiramdam niya, mauutal lang siya kapag nagsalita. Nang tuluyan sila makarating sa palayan,
Agad silang sinalubong ni Angelo na puro putik na ang kamay dahil sa ginagawa. Oh, akala ko ba aanihin na? Kunot noong tanong ni Naomi sa kapatid. Yung ibang parte lang ate, doon sa kabila ang inaani. Dito tinatanim naman. Saan mo ba gustong tumulong? Kunot noong tanong ni Angelo. Kahit saan, kaya ko naman gawin lahat eh. Sagot ni Naomi kaya tumawa si Kiyo at Angelo. Hindi kayo naniniwala sa akin na kaya ko, ha? Kasi, Miss Naomi, doon ka na sa Maynila naninirahan na matagal. Kaya imposibleng kaya mo pang humawak ng putik. Kaya nga ate, alam ko na ang gagawin mo. Mag-vlog ka na lang dito tas i-post mo sa social media para makasama kami sa vlog mo. Pasa ko dyan ayoko pa ma-discover. Sagot ni Kiyo at biglang lumayo sa kanilang dalawa ni Naomi at Angelo. Kapal na mukha ha? Natatawang sagot naman ng dalaga. Hindi malabong pagkaguluhan nila ako sa social media. Kapag lumabas ako dyan sa vlog, baka magkaroon ka pa ng issue na may boyfriend ka sa probinsya at magselos yung boyfriend mo sa Maynila. Natatawang sagot muli ni Kiyo. At sino naman nagsabi sa'yo na may boyfriend ako sa Maynila? Nakataas ang kilay na tanong ni Naomi. Nakikita ko kaya sa mga vlog mo. Tapos, siniship ka sa kanya. Sagot ni Kiyo. Mabilis namang natawa si Naomi nang ma-realize kung sino ang tinutukoy ng lalaki. Seriously? Si Ken? Ibigan ko lang yun. Hindi totoong boyfriend ko siya because he's a gay. May boyfriend siya. Sagot ni Naomi kaya hindi makapaniwala si Kiyo sa sinabi niya. Oh, come on. Wait, nagsiselos ka ba? Ba't alam na alam mo nangyayari sa buhay ko? Nakataas ang isang kilay na tanong ng dalaga. Siyempre, nanonood ako ng vlog mo. Pagdadahilan naman ni Kiyo. Sus, di pa aminin ni Kuya Kiyo, crush siya si Ate Naomi. Natatawang singit ni Angelo. Bahagyang namula ang pisngi ni Naomi. Kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. Ganon din ang naging reaksyon ni Kiyo. Mabilis niyang nilapitan si Angelo at tinakpan ng bibig para hindi na magsalita. Hindi totoo yun. Nagsisinungaling siya, Miss Naomi. Natatawang sagot ni Kiyo. Naglalaro na naman kayo dyan. Tumulong na kaya kayo magtanim. Singit ng matandang ginang. At pinagmastan si Angelo at Kiyo. Si Kuya Kiyo kasi mamo, di pa aminin na crush siya si ate. Sagot naman ni Angelo. Hay nako, sige na. Agad nang bumaba sa putik si Kiyo at Angelo na nagtatalo pa rin. Hindi pa rin kasi tumitigil si Angelo sa pang-aasar kay Kiyo. Hanggang parehong natumba ang dalawa sa putik at kitang-kita ni Naomi ang nangyari. Tuwang-tuwa si Naomi at tawa ng tawa nang tumayo ang dalawa na puro putik ang suot na damit. At maging ang katawan ng mga ito, balot na rin ang putik. Nang mapansin ng dalawa na tumatawa si Naomi at ang kanyang ina, nakaisip ng idea si Angelo. Bahagya siyang lumapit kay Kiyo at bumulong. Lapitan natin si Ate Naomi at Mama. Lagyan natin sila ng putik. Bulong ni Angelo kay Kiyo. Di kayo magalit ate mo. Di yan, mukha naman siya masaya eh. Pinagtatawanan pa nga tayo. Sige, pero kapag nagalit ay ikaw sasabihin ko. Nang magkasundo na ang dalawa, agad silang naglakad palapit kay Naomi. Sakto naman dahil umalis ang kanilang ina at lumipat sa kabilang parte dahil tutulong itong magtanim ng palay. Kaya si Naomi na lang ang naiwan sa kabila na patuloy pa rin ang pagtawa. Nang tuluyang makalapit ang dalawa na pahinto sa pagtawa si Naomi dahil nakaramdam na siya na may hindi mangyayaring maganda. Anong gagawin niyo? Huwag kayo lalapit Ano nakakatawa ate? Umatras na umatras si Naomi dahil sa kaba. Wala kayo nakakatawa. Sagot ni Naomi. Hindi niya na naman napigilan ang kanyang pagtawa. Tatakbo na sana siya pero mabilis siyang nahawakan ni Kiyo sa braso. Yak! Bitiwan niyo nga ako! Sigaw niya. Hindi naman nakinig ang dalawa. Mas lalo pa nilang hinila palapit si Naomi sa kanila. Dahil nagpipigil din si Naomi na hindi siya mapalapit ng tuluyan sa dalawa dahil sa putik ng kanilang katawan. Nang mawalan ng lakas si Naomi at matagumpay siyang nahila ng dalawa, at sa kasamaang palad,
Sa dibdib siya ni Kiyo napunta, at dahil malapit na rin sila sa gilid ng palayan, naunang nahulog si Kiyo sa putikan kasama si Naomi. Pagkagulat na naging reaksyon ni Angelo nang makita niya kung paano nahulog ang dalawa sa putik. Hindi rin naman nagtagal na pahalakhak na lamang si Angelo. Samantala ang kanyang ina nag-aalalang lumapit sa kanila. Hindi kasi agad nakatayo ang dalawa. Pareho pa rin silang gulat sa nangyari. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Kiyo kay Naomi. Ayos lang. Nahihiyang sagot ng babae. Agad na umalis sa pagkakadapa si Naomi sa dibdib ni Kiyo. Mabilis ding tumayo ang lalaki. Pasensya ka na. Sambit ni Kiyo. Hindi, ayos lang. Alam ko naman si Angelo may pakana nito eh. Sagot ni Naomi at pilit tinatanggal ang putik sa kanyang mga braso. May dumi ka sa muka. Sambit ni Kiyo. Saan banda? Dito. Natatawang hinawakan ni Kiyo ang mukha ni Naomi. Kaya nalagyan to ng putik. Napasinghap naman sa gulat si Naomi nang maramdaman niya ang lamig dahil sa putik na nasa kanyang muka. Tawa ng tawa si Kiyo habang nakatingin sa kanyang muka. Narinig din ni Naomi ang boses ni Angelo na tuwang-tuwa dahil sa ginagawa ni Kiyo. Dahil ayaw magpatalo ni Naomi, mabilis niya itong pinahiran sa muka at mabilis na tumakbo palayo. Dahil gusto ulit makaganti ni Kiyo, hinabol niya ang dalaga. Hindi rin naman nagpahuli si Angelo at nakisama sa kanyang ate at kay Kiyo na maglaro sa taniman na wala pang tanim na palay. Tuwang-tuwa naman ang mga magsasaka na nanunood sa kanila habang naghahabulan. Nang makauwi si Naomi sa kanilang bahay, agad siyang naligo at habang nasa shower siya, hindi niya maiwasang mapangiti habang inaalala ang nangyari kanina. Dahil 2 beses siyang nasalo ni Kiyo. Hindi niya rin nakalain na makakasama niya si Kiyo sa paglalaro sa taniman. Dahil kasi doon, hindi na siya naiilang sa lalaki. Nakakakwentuhan niya na ito at kung ano-ano pa. Hindi na siya naiilang na makipag-usap sa lalaki. At nang mapagtanto ni Naomi ang kanyang iniisip, napailing na lang siya at nagpatuloy sa pagligo. Simula rin ang araw na yun, naging malapit na sila sa isa't isa. Hindi na sila naiilang kapag magkaharap sila. Sanay na rin sila sa pang-aasar na ilang trabahador na kesyo bagay daw sila. At nang sumapit ang hapunan, sabay silang kumain ng kanyang nanay kasama si Angelo at Kiyo. Hindi na iwasang magtanong ni Naomi sa kanyang ina tungkol sa binata. Ma, bakit napunta dito sa atin si Kiyo? Wala ba siyang pamilya? Hindi niya nasabi eh. Pero wala siyang pamilya dito sa baryo natin. Kaya naman siya napunta dito sa ating farm, wala siyang mapuntahan. Kaya ang naisip namin ni Angelo, doon na lang siya mamalagi sa kabilang bahay. Eh total, wala naman tumutuloy doon. At saka ate, si Kuya Kiyo na rin ang namilit na tutulong siya dito sa farm. Farmer daw kasi siya sa kanila, kaya kahit papaano may alam siya. Kaya tutulong daw siya sa atin. Wala rin naman daw siya ginagawa. Ayaw niya rin tumanggap ng bayad dahil pinapatira na daw natin siya dito. Mabait naman si Kuya Kiyo, masipag pa. Pakiramdam ko nga, hindi lang yan laki sa hirap eh. Tingnan mo yung kutis niyo, halos magkapareho na kayo. Dagdag naman ni Angelo. Eh hindi niyo ba natanong kung saan siya galing? Bago siya napadpad dito sa baryo natin? Kalimutan ko, ate eh. Yaan mo na kapag naalala ko bukas, itatanong ko sa kanya. Hindi na. Bako ano pa isipin niya eh. Hayaan na lang natin siya. Wala naman siyang ginagawang masama. Sa tagal din kasi ng kanyang pamamalagi sa farm, nakilala niya na rin si Kiyo. Naging panatag na rin ang loob ni Naomi na kasama ang lalaki. Dahil ang pinapakita lang naman ni Kiyo sa kanya puro kabutihan. Ni hindi man lang siya nagawa ng masama ni Kiyo o kahit mag-away man lang sila, hindi nangyari. Dahil maunawain at mahinahon lang ang binata. Kaya ang dating masamang iniisip ni Naomi tungkol kay Kiyo ay nawala. Ilang araw ang nakalipas na halos si Kiyo at Naomi ang magkasama. Naglilibot sila sa farm para ayusin ang ilang mga sira doon. Ang laki rin ng pasasalamat ni Naomi kay Kiyo. Dahil kahit papano, naayos na ang ilang mga sirang problema sa kanilang farm. Ibig sabihin lang nun, magiging maayos na ulit ang kita ng kanilang produkto
na nagmumula sa kanilang farm. Naomi, sasama ka ba sa bayan? Ihahatid namin yung ilang paninda doon. Sambit ng kanyang ina. Hindi ma, baka kasi may makakilala sa akin doon eh. Alam mo naman, hindi pa nila alam na nakauwi na ako dito sa atin. Hindi ka na nga nakakalabas ng farm nyo, hindi ka ba nananawa? Nagtatakang tanong ni Kiyo. Gustuhin ko man kasing umalis, hindi pwede. Ayaw kong pagkaguluhan ako ng mga tao sa labas. Ate! Nagtataka silang lahat na tumingin kay Angelo na sumisigaw at tumatakbo papunta sa kanya. Oh, bakit? Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Naomi sa kanyang kapatid. Nakatingin ito sa kanyang cellphone habang tumatakbo papunta kay Naomi. Nakakaramdam na siya ng kaba dahil sa ginagawang pagsigaw ni Angelo. Hindi kasi ito normal at halatang problemado. Nakita mo ba yung kumakalat sa social media tungkol sa'yo? Mabilis na tanong ni Angelo. Napakunot noon naman si Naomi. Malakas na ang kanyang kutob kung ano yon. Ilang linggo pa lang siyang walang update sa social media, alam niya na agad kung anong mangyayari. Hindi maiwasang kabahan ng husto si Naomi habang inaabot sa kanya ni Angelo ang cellphone nito. Kung ano-ano na rin ang pumapasok sa kanyang isipan habang nakatingin sa cellphone. Nakita niya doon ang public post ng kanyang manager. Hindi naman ito naglagay ng pangalan pero alam ni Naomi na siya ang tinutukoy doon. Maging ang ilang mga comments, binabash na siya ng mga tao. May ilan pa rin naman pinagtatanggol siya, lalo na yung mga solid niyang supporters. Anong gagawin mo ate? Hindi naman totoo yung sinasabi ng manager mo eh. Hindi mo pwedeng hayaan na maliitin ka at lait-laitin ka ng iba. Di ako papayag. Hayaan na muna natin kumalat yung post niya. Matagal ko nang pinaghandaan yan. Matapang na sagot ni Naomi. Ayaw niya lang talaga ipakita sa kanyang pamilya na apektado siya sa kanyang mga nabasa. Dahil alam niyang maging sila, natatakot din sa pwedeng mangyari kay Naomi. Kaya nang sumapit ang hating gabi, tumawag kay Naomi ang kanyang mga kaibigan na nasa Maynila at nangangamusta, lalong-lalo na si Alexa. Itutuloy mo ba yung plano mong pabagsakin na manager mo? Nag-aalalang tanong ni Alexa. Oo. Ang kailangan ko nalang gawin, mag-video at kumbinsihin ang ilan sa mga kasamahan ko na hawak niya pa rin hanggang ngayon. Hindi ko kaya ito ng ako lang. Sagot naman ni Naomi habang nagtitipas sa kanyang laptop. Nakausap ko yung manager ko, handa silang tulungan ka. Dahil alam din nila yung tunay na ugali ng bruha na yun. Sagot naman ni Alexa. Talaga? Gulat na tanong ni Naomi. Oo, basta kapag handa ka na mag-post tungkol sa bruha na yun, inform mo ako ah. Tutulungan ka namin. Huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Kilala pa naman kita, madali kang masaktan kasi hindi ka sanay na may nasasabing masama ang ibang tao sa'yo. Ang bait mo kasi masyado. Natatawang sagot muli ni Alexa. Di naman. Sadyang pinalaki lang kami nila mama at papa ng maayos. Nga pala, maiba ako. Kamusta dyan sa farm nyo? Ayos na ba yung problema niyo dyan? Pwede ka na bumalik dito sa Maynila at mag-vlog ulit? Sunod-sunod na tanong ni Alexa. Hindi pa kasi bayad yung farm eh. Kailangan pa namin kumita ng malaking pera para doon. 5 buwan lang ang palugit. Hindi na naman kasi kasya na ipon ko. May mga kailangang ayusin at kung ano-ano pa kaya yung kinikita ko sa pagiging vlogger, nauubos din ng paunti-unti. Pwede naman kita pautangin, girl. Wag na, kaya namin to. Unti-unti na rin naman kami nakakabawi. Hopefully next month makabayad na kami sa lupa. Sagot ni Naomi. Kumusta naman ang love life mo? Nasabi sa akin ni Kent na wala na raw kayong communication. Akala ko ba kayong dalawa na? Hindi mo ba alam? Mas lalong naguluhan si Alexa sa sinabi ni Naomi. Naalin? Kent is gay, may boyfriend siya. What the heck? Kaya palang arte-arte mamili ng babae? Kaya nagulat kaming lahat nung sinabi niyang nag-uusap kayong dalawa tapos lumalabas pa kayo na dalawa lang kayo magkasama. Kaya nag-conclude kami na nagkakambutihan kayo dalawa. My gosh! Lalong natawa si Naomi sa sinabi ni Alexa. Hindi ko na rin nabanggit sa inyo. Dahil busy tayo lahat masyado. Alam ko rin kasi na alam mo na. Yun ang akala ko. Noon. Kayo naman kasi yung una nagkasama bago kami. No! I thought he's a straight man. Gosh, ang pogi pa naman niya. Pero alam mo ba,
May mas pogi dito yung nakilala ko dito sa farm. What the hell? May boyfriend ka na agad dyan? Gulat na tanong ni Alexa. No. I like him. Pero ayoko umamin, no? Though nararamdaman ko naman na he likes me too. Torpe lang siya. Ayaw niya ring umamin eh. Natatawang sagot ni Naomi. Kaya naman pala parang wala kang problema eh. May kasama ka palang pogi dyan. Natatawang pangaasar ni Alexa. Hindi sadyang nakahanda lang talaga ako sa mangyayari. Hindi naman natin ito may iwasan. Alam naman natin ang social media. Kaya nga, lalaki naman ang kita mo. Trending ka sa Blue Up at X eh. Natatawang sagot ni Alexa. Matapos nila mag-usap ni Alexa, pinatay na rin ni Naomi ang tawag. Dahil punong-puno na ng kung ano ang isipin ng utak ni Naomi, naisipan niyang lumabas ng bahay. Paglabas niya, agad sumalubong sa kanya ang malamig na hangin kaya napayakap siya sa kanyang sarili. Naglalayag na ang isip ni Naomi sa pwedeng mangyari sa kanya. Hindi pa rin tumitigil ang mga tao na husgahan siya sa mga maling ibinibintang sa kanya sa social media. Hindi rin kasi siya basta-basta pwedeng gumawa na lamang ng aksyon, lalo na kung hindi pag-iisipan ng mabuti. Kaya mas pinili niyang pakalmahin muna ang kanyang sarili. Maging ang ibang tao, hahayaan niya na lang muna kung anong iniisip sa kanya ng iba dahil mas kilala niya naman ang kanyang sarili kesa sa ibang tao. Mga ilang minuto ang nakalipas simula nang lumabas siya. Babalik na sana siya sa loob nang may marinig siyang ingay mula sa hindi kalayuan. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang humakbang patungo doon. Sa isang puno ng mangga nanggagaling ang boses at napaka-familiar kay Naomi ang boses na yon. Yes, please cancel all the plan. Huwag ka na magtanong kung bakit, basta sinabi ko. May halong inis sa sambit ng lalaki sa likod ng puno ng mangga. Pero Sir Kiyo, ang sabi po sa last will ng mga magulang mo, sa inyo ang lupang yan. Hindi pa tapos bayaran kaya may karapatan kayong kunin yan. Sagot naman ang kausap ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Naomi na mapagtanto kung sino ang lalaki sa likod ng puno ng mangga. Napatakip siya sa kanyang bibig para hindi siya makalika ng ingay. Hindi umalis si Naomi doon dahil may kung ano sa kanya na kailangang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. I don't care. Basta hindi ko na kukunin ang lupa dito. Once na kinuha ko to, marami magsasaka mawawala ng trabaho. Ito na lang ang nagsisilbing income nila. At isa pa, itigil nyo na yung pagsira sa pananim nila. Magiging sa mga hayop, naintindihan nyo ba? Sambit ni Kiyo sa kanyang kausap. Ilang minuto ang nakalipas, natapos sa pag-uusap si Kiyo at ang kanyang asistan. Nang humarap si Kiyo para sana bumalik sa kanyang tinutuluyang bahay, halos mapatalon siya sa gulat nang bumungad sa kanya si Naomi na seryosong nakatingin sa kanya. Naomi! Gulat at kinakabahang sambit ni Kiyo. Ano yun? Seryosong tanong ni Naomi. Malamig niyang tinignan sa mga mata si Kiyo na hindi alam ang isasagot. Narinig ko kayo. Hindi ako tanga para hindi ko maintindihan ang sinabi mo sa kausap mo. Let me explain please. Talagang magpapaliwanag ka. Ginawa mo kaming tanga lahat. Pinaniwala mo kami, nila mama na magandang intensyon mo kaya tumutulong ka sa farm. Yan pala ikaw yung kukuha ng farm? At mas malala pa, ikaw rin yung may pakana sa lahat ng problema sa farm na to. Kaya humihina yung kita namin. Diyos ko naman, Kiyo. Nagtiwala ako sa'yo Nagtiwala na ako sa'yo. Nakuha mo na yung tiwala ko, pero ano to? Sa dinami-dami ng pwedeng gumawa sa akin nun, ikaw pa? Nakatingin lang si Kiyo. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa babae. Dahil alam ni Kiyo na pinangungunahan na ng galit ang dalaga. Lalo pat kalalabas lang ng issue nito sa social media. At hindi niya pa rin yung nagagawa ng solusyon. Yan pa talaga, Kiyo? Kamali ako na akala sa'yo. Maling-mali na nagtiwala ako agad dahil sa pinapakita mo sa amin. Pero hindi pala. Hindi ka pala mabuting tao. Sa likod na maamo mong mukha may tinatago ka palang kademonyuhan na hindi ko aakalain na magagawa mo sa ibang tao. Oo na. Totoong ako may pakana ng mga namamatay na hayop sa farm nyo. Totoong ako rin nakukuha ng farm na to dahil amin to.
Pero ang tigas kasi ng mama mo. Hindi siya agad pumayag sa sinabi ko na kukunin ko na dahil pinipilit niya sa inyo ang farm na to. In the first place, nasa akin lahat ng dokumento. Sambit ni Kiyo at diretso ang tumingin kay Naomi na galit pa rin na itsura. Pero nagsisisi na ako. Nagsisi ako. Dahil hindi naman pala kayo kagaya na iniisip ko. Tinulungan niyo ako, binigyan niyo ako na matitirhan na hindi niyo ako kilala. Ba't pinatagal mo pa? Ba't nung una pa lang hindi mo na agad pinatigil yung mga tauhan mo? Lahat ng trabahador namin apektado. Hindi na namin alam kung paano sila tutulungan, maging kami wala rin. Muling sigaw ni Naomi. I'm sorry. Di mo ba alam kung gaano kalaki yung pinagpalit ko dahil sa pag-uwi dito sa amin, Kiyo? Pangarap ko yun. Hindi ako nakapunta sa pinakamalaking event at sana bibigyan ako ng malaking opportunities na mas sumikat. Marami opportunities na naghihintay sa akin sa Maynila, Kiyo. Pero dahil sa ginawa mo nawala lahat ng yun, nawala na parang bula. Alam mo ba yun? Ha? Sigaw ni Naomi at sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha sa pisngi. Parang doon lang niya na ilabas lahat ng galit na tinatago. Hindi ko alam. Wala ka talagang alam. Dahil hindi mo naman naranasan. Ngayon hindi ko alam kung saan ako pupulutin dahil sa pag-uwi ko dito nagkaroon pa ako ng issue na hindi naman totoo. Kung ano naman yung gagawin ko, Kiyo, dinagdagan mo pa. Susubukan kong tulungan ka. Hindi ko na rin kukunin sa inyo ang farm. Huwag yun na akong bayaran. Hayaan mo akong bumawi sa inyo. Sa tingin mo magtitiwala pa ako sa'yo? Hindi mo na ako maliloko, Kiyo. Isang sampal sa kaliwang pisngi ang natanggap ni Kiyo bago siya tinalikuran ni Naomi. At naglakad na ito palayo. Kinabukasan, hindi alam ni Kiyo kung paano siya haharap sa mga tao sa farm. Hindi siya lumalabas ng kanyang bahay na kanyang tinutuluyan dahil nahihiya siya. Alam kasi ni Kiyo na sinabi na ni Naomi ang tungkol sa kanyang ginawa. Handa na siyang umamin kaya kahit na may pagkakataon siya kagabi na umalis sa farm, hindi niya ginawa. Gusto niyang ayusin muna ang problema ang kanyang ginawa bago siya tuluyang magpaalam. Kuya, magtatanim kami, sasama ka ba? Tanong agad ni Angelo nang makalabas si Kiyo. Nagulat naman si Kiyo dahil nandyan si Angelo na parang wala nangyari. Kaya pumasok sa isip niya na baka hindi pa nasasabi ni Naomi sa kanila ang kanyang nalaman. Oo ba? Sige. Pilit nang umiti si Kiyo sa harapan ni Angelo. Di daw makakasama si ate eh. Kailangan niya daw ayusin yung issue niya sa social media. Dagdag pa ni Angelo. Malakas naman ang kutob ni Kiyo na umiiwas na ang babae sa kanya. Dahil maging siya hindi rin alam kung paano haharapin si Naomi. Samantala, habang abala si Kiyo sa pagtatanim ng palay, sa taniman, abala din si Naomi sa paggawa ng video tungkol sa kanyang issue sa social media. Doon sinabi niya ang lahat ng pagpapahirap sa kanila ng manager, kung paano sila nagsimulang abusuhin at kung ano-ano masasakit na salita ang kanilang natatanggap. Dahil sa lahat ng iyon ay ang manager lang naman na nakikinabang. Nang maipost niya ang video, nag-viral agad to. Ang inaasahan ni Naomi lalaitin siya ng mga tao pero kabaliktaran ang nangyari. Dahil ang ilan nakakilala ni Naomi, nakagaya niya ring influencer, ay gumawa ng post at video para sabihin na sang-ayon sila sa sinasabi niya. Kaya naging panatag na ang dalaga sa kanyang issue sa social media. Hindi niya na kailangan mag-alala pa. Pero may isang bagay na naman ang pumasok sa kanyang isip. Yun ay kung paano sasabihin sa kanyang ina ang ginawa ni Kiyo sa kanila. Natapos ang buong araw na hindi nagkita si Kiyo at Naomi. Pareho nilang iniiwasan ng isa't isa. Naghahanap pa rin ng tiyempo si Naomi kung paano niya sasabihin ang totoo sa kanyang ina. Kinabukasan halos hindi na makatayo si Kiyo sa kanyang higaan dahil ang kanyang pakiramdam ay masama, mabigat din ang kanyang katawan. Nahihirapan din siyang magsalita dahil sa kanyang lalamunan, parang may nakabara. Kuya Kiyo, di ka ba sasama-sama ni ate sa taniman? Mag-aani tayo ng palay. Sigaw ni Angelo mula sa kanyang pintuan. Di na muna, masama kasi pakiramdam ko eh. Saad ni Kiyo halata sa kanyang boses na paos siya. Hala kuya, ayos ka lang ba? Sasabihan ko si mama na dalan ka ng gamot. Natatarantang sambit ni Angelo.
Hindi niya na hinintay ang sasabihin ni Kiyo. Mabilis tong tumakbo papunta sa kanilang bahay at tinawag ang kanyang ina. O bakit ka tumatakbo? Ma, si Kuya Kiyo kasi may sakit. Paos, kailangan niya ng gamot. Ha? Baka sa sobrang pagod niya. Naomi, wag ka na muna sumama sa amin mag-ani ng palay. Puntahan mo dun si Kiyo, dalhan ng gamot at pagkain. Napakunot naman ang noo ni Naomi dahil gustong-gusto niyang sabihin ang tungkol sa kanyang nalaman. Pero mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang pag-aalala para sa binata. Malaki din naman ang naitulong nito sa kanilang farm. Dahil pinipilit si Naomi ng kanyang ina, wala na siya nagawa kundi dalhan ng pagkain si Kiyo sa kabilang bahay. Nang maihanda niya ang dadalhin, agad siyang umalis at dumiretso sa bahay na tinutuluyan ni Kiyo. Pagpasok niya sa loob, nakita niya agad si Kiyo na nakahiga. Hindi naman kasi yan kalakihan, kaya madali niya nakita ang binata. Balot na balot ito ng kumot at nakapikit lamang to. Umangon ka na muna dyan, may pagkain akong dala. Walang emosyon na sambit ni Naomi at binaba ang pagkain sa tabi ni Kiyo. Hindi naman gumalaw ang binata kaya walang nagawa si Naomi kundi gisingin to. Nagising naman agad si Kiyo at nagulat nang makita siya. Kumain ka na, uminom ng gamot, sabi ni Mama. Dahan-dahang umayos na upo si Kiyo. Diretsong tumingin kay Naomi. Di mo naman ako kailangan dala ng pagkain at gamot. Nagtataas ka pa ng pride ngayon. Hindi mo na kaya magsalita na maayos. Nasusunod, wag mong pilitin ang sarili mo makisama sa amin at magpanggap na kaya mo ang lahat. Baka bumalik sa iyo ang karma at mas malala pa dyan ang mangyari sa iyo. Natahimik naman si Kiyo at hindi nakapagsalita. Napayuko na lamang siya dahil ramdam niya pa rin ang galit ni Naomi. Nang makainom ng gamot, agad na rin namang umalis ang babae. Nang araw din na yon, pabalik-balik si Naomi sa bahay na tinutuluyan ni Kiyo para alamin kung ano na ang lagay ng binata. Nang hawakan ni Naomi ang noo ni Kiyo, mabilis niya yung tinanggal dahil para siyang mapapaso sa sobrang taas na lagnat nito. Agad namang nataranta si Naomi at mabilis bumalik sa kanilang bahay para kumuha ng maligamgam na tubig at malinis na towel. Nang makabalik siya, agad niyang pinunasan si Kiyo. Wala na siyang pakialam kung magising ang lalaki. Dahil para na itong iniihaw sa sobrang init ng katawan. Natapos si Naomi sa kanyang ginagawa. Nang hindi nagigising si Kiyo, hindi siya agad umalis at binantayan ng binata. Kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang utak habang nakatingin sa lalaki. You've ruined my dream. Sambit ni Naomi sa kanyang isip. Makalipas ang ilang araw, buo na ang desisyon ni Naomi na sabihin na sa kanyang ina ang lahat. Wala na siyang pakialam kung ano pa mangyari. Ma, isasabihin ako tungkol kay Kiyo. Seryosong sambit ni Naomi sa kanyang ina habang nakatingin kay Kiyo at Angelo na nag-aasaran sa hindi kalayuan habang nagpapakain ng mga manok. Kayo na ba ni Kiyo? Hindi ma, tungkol sa pagkatao niya. Alam ko na yon, matagal na. Napatingin naman si Naomi sa kanyang ina. Paano? Alam kong sila may-ari ng lupa natin. Namumukhaan ko siya. Nakita ko siya nung bata pa siya. Alam ko rin na siya may pakanan ng lahat dahil gusto niya makuha ang lupa. Pero, nagsisisi na siya ngayon. Gusto niyang bumawi sa atin, lalo na sa'yo. Seryosong sagot ng kanyang ina. Pero paano mo nalaman? Sinabi niya sa akin nung gumaling siya, galing sa sakit. Ayaw niya daw kasing manggaling pa sa'yo, kaya umamin na siya. Alam ko nagugustuhan mo na si Kiyo. Halatang halata ka, kahit di mo aminin. Matagal ka nang hinahangaan ng lalaki. Gulat na gulat siya nang malaman niyang anak kita. Natatawang dagdag pa ng nanay niya. Napatitig na lamang si Naomi at hindi alam ang sasabihin sa kanyang ina. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya para kay Kiyo, alam ni Naomi sa kanyang sarili na may pagtingin siya dito at mas nananaig yun. Hindi naman sumuko si Kiyo para muling makuha ang tiwala niya. Pinakita at pinaramdam niya kay Naomi na seryoso siya sa dalaga. Pero kahit na naging maayos ang dalawa, hindi pa rin maiiwasan na maghihiwalay sila dahil si Naomi muling bumalik ng Maynila para ipagpatuloy ang kanyang trabaho.
Si Kiyo naman umuwi na rin sa kanila at inayos ang dapat niyang ayusin sa kanilang kumpanya. Makalipas ang ilang buwan, naging maayos na ang pamumuhay ni Naomi. Nagpatuloy ang kanyang pagiging influencer at mas lalong dumami ang opportunities para sa kanya. Meron na rin siyang bagong manager kung saan magkasama sila ni Alexa. Habang naglalakad si Naomi sa isang park kung saan halos walang katao-tao, biglang may isang lalaki ang bumunggo sa kanya. Dahil nagmamadali itong tumakbo. Inis na hinarap to ni Naomi at napatigil siya nang makilala kung sino ang lalaki na kabunggo sa kanya. Kiyo? Hindi makapaniwalang sambit niya. There you are. Kanina pa kita hinahanap. Natatawang sambit ni Kiyo at naglakad palapit kay Naomi. Bakit mo ako hinahanap? Saka paano mo nalamang nandito ako? Sabi nila kapag nakatadhana daw ang dalawang tao, kahit nasa ng dalawang yon, magkikita at magkikita ulit. Nakangiting sagot ni Kiyo. Kaya alam kong tayong dalawang tinadhana dahil pinagtagpo tayo ulit. Natatawa at napapailing na lamang si Naomi dahil sa sinabi ng lalaki. Noong una hindi siya naniniwala. Sa katagang binitiwan ni Kiyo maraming taon na ang nakakalipas. Pero ngayon, naniniwala na talaga siya na totoo ang destiny. Dahil masaya na silang namumuhay kasama ang kanilang dalawang anak. Meron man silang pinag-awayan nung una, hindi ito naging hadlang para kamuhian ng isa't isa. Dahil pinatunayan ni Kiyo na maganda ang kanyang intensyon kay Naomi. At ginawa ni Kiyo ang lahat ng kanyang makakaya para lang mapatunayan kay Naomi kung gaano niya ito kamahal. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Gloriana Abaro, Abigail Perocha, Elna Silveno, Juanita Capati, Anita Pineda, Flora Pangan, Dolores Solina, Gloria Sanchez, Carmelita Candalo, Susana Datig, Marlene Tanalion, Cora Pabiliar, Arsenia Rustia, Mary Baril at Diana Malyari. Maraming salamat po sa inyong lahat.